grooming session part 2. So, sinunod ko na nga ang anak ni Inang Ira na si Buding. Sinunod ko rin sa paa. Bakit sa paa? Kasi, tulad nga po na nasabi ko, natapos ko na silang gupitan na nakaraang linggo. Tinanggal ko lang naman yung mga buhok sa pagitan ng kanilang mga daliri. Para iwas panghi, tapos sila ay nakaapak ng wiwi. So, yan din kasi madalas na mamaha yung kanilang mga alaga. Kaya kailangan tanggalan natin ng mga buhok sa paa. So, ayan. Medyo calm pa dyan si Dinggoy. Makapansin ninyo, mainit na rin po. Kasi hapon na po na around 2 PM. Kasi may ginawa akong importante. Yung pinagsusuyo ng kanilang duli. So, ayan. Razor na ang ginamit ko. Hindi ako gumamit masyado ng gunting. Kasi mas komportable ako gumamit ng razor pag si Buding ang aking ginegroom. So, sinari ko na rin tanggalin or kalbuhin ang buhok niya sa buntot kasi nga po, nagbuhol-buhol. Mahilig kasi siyang kumagat or gawing pampalipas oras ang pagkapingat ng kanyang buntot. Siguro Makati. So, ayan, nakanalbo ko na. Kasi wala na ako mag-face groom. Na-struggle. Ayan. So, super kulit ng Buding. Nahihirapan ako dyan sa part na yan. Mag-face grooming or face trim. So, ayun. So, dahil hindi kinaya ng gunting, napag-desisyonan ko na naman. Maya-maya gumamit ng razor. So, ayan. Gunting-gunting. Ayaw niya talaga magpagupit sa kanyang mukha. Ayan. So, ang init. Sun-kissed yarn. Ayan. So, ganun pala mukha kapag naaarawan. So, ayan. Ginapit ko ng konting sa tenga. Ayan, gamit na ako ng razor. At ayun na nga. Kailangan na natin ng polishing. Finish na. Kailangan na lang po tanggalin yung mga sobra at mahabang buhok sa aking paningin. So, ayun na. Tinatanggal ko na yung mga medyo sa tingin ko mahaba. So, sa part ng paa, sa part ng mukha, sa ilalim ng tenga. Pagkatapos niyan, paligo time, toothbrush muna. Hindi ko na naipakita doon sa part 1 ng video ang pag-toothbrush ko kay Inang Ira. So, dito na lang sa part ni Dinggoy. So, pahirapan din pati pag-toothbrush kasi hindi sila ganoon kasanay mag-toothbrush kasi nga bihira gawa ng weekends lang ako umuwi. So, ayan, tanggal na din, linis-linis sa mga kaibutura ng or singit-singit na kanilang mga paa sa mukha din. So, ginamit ko ulit yung kanilang usuyod, pagtagal ng excess sa mga muta. Nilinis rin ng tenga. So, singit-singit. Ilalim ng kilikit, ilalim ng singit, yung puwet. So, ayan, punas para maging malinis ang budhi ng kulay ni Dinggoy. So, sabon. Sinabon, lemon scent. So, napakabango po na kanilang sabon. So, yan. Patapos niya, banaw-banaw. Pisik-pisik. So, shampoo time. Napakabango ng shampoo niya. Ano product ni Mami Shang. So, yan. Mabula yan. Pero dahil medyo manipis yung buhok nila, hindi na ganoon kita yung bula. So, second time around, shampoo para mas tumikit at maging long-lasting yung amoy. Katapos, need na banlaw-banlaw. So, yan. So, dahil sa pisik-pisik, pagkatapos ng paligo ng aso, si Mami, or si Maring Janet na naman sa tawag-ligo. So, yan. Kailangan ng patuyuin ang Dinggoy namin gamit ang kanilang towel. So, yan, tuyo gamit ang kanilang tuwalya. So, blower time. Ito na, blower. Inisprehan na ng thick and flea. So, paborito nilang far balls sa kanilang treats. So, dahil very good ang Dinggoy, may far balls siyang kakainin. O yung treats, beef flavor. So, yan, tuyo. Malapit nang matapos. So, ayan, finally, matatapos na ako sa aking gawa ni Jingwan. Magpaligo ng dalawang pango. So, yun lang for today's video.